Sa pagpapatuloy ng kwento, may pag-aalalang tinanong nito kung muli na namang nakaaway ni Wen ang pamilya Su. May pag-aalalang tinanong nito kung muli na namang nakaaway ni Wen ang pamilya Su. Hindi agad sumagot si Wen bagkus ay iniabot ang telepono kay Suning. Nang linya na ng dalaga ang umalingaw-ngaw, tinanong siya ni Li Robang kung sino siya. Ipinakilala ni Suning ang sarili at mariing inamin na siya yun. Nag-alala si Li Robang at hindi na nagpaligoy. Agad nitong hiniling na makita si Wen. Sumang-ayon ang binata at sinabing nasa villa siya na ibinigay ng kapatid ni Robang. Sa kanyang isip, naisip ni Wen na mas magiging kawili-wili ang mga susunod na mangyayari kapag nagtagpo sila. Nagtaka si Suning kung hindi ba siya natatakot na malaman ni Robang ang lahat. Ngunit ipinaliwanag ni Wen na hindi talaga sila magkasintahan ni Robang at may lihim silang pinangangalagaan. Lalong naliwanagan si Suning. Nauunawaan niya ngayon na pareho rin pala silang peke, kagaya ng tatlong naging nobyo ni Robang noon. Nangako siyang pananatilihing lihim ang nalaman. Sa sandaling yun, mahigpit siyang niyakap ni Wen at tahimik na tinanong kung nagsisisi ba siya. Mahina ngunit tiyak ang tugon ni Suning. Hindi siya nagsisisi. Hindi lubos maisip ni Li Robang kung paano nagkaroon ng ugnayan sina Wen at Suning. Sa pagkakaalam niya, hindi ganito ang uri ng babae si Suning. Maging ang usapin ng pagpirma ng kontrata kay Darman Ying ay may kaugnayan din kay Wen. Ang bawat kilos ng lalaki ay tila aninong mahirap hulaan. Makalipas ang 40 minuto, dumating si Li Robang sa tirahan ni Wen. Magiliw siyang sinalubong ng lalaki at pinapasok. Nang magtanong siya kung nasaan si Suning, itinuro ito ni Wen patungo sa kusina. Doon ay nakita niya si Suning na abala sa pagluluto. Ikinagulat ni Li Robang ang tanawin, lalo na nang marinig niyang tinatawag nitong asawa si Wen. Masigla pa nitong inimbitahan ang lahat na maupo at maghintay dahil malapit nang maluto ang sopas. Hindi makapaniwala si Li Robang. Sa kanyang paningin, imposible ang tagpong yun. Nang magtanong siya ng paliwanag, mariing sinabi ni Wen na wala nang dapat ipaliwanag sapagkat si Suning ay babae na niya. Lalong nagtaka si Li Robang kung paanong bigla na lamang naging kanila ang isa't isa. Subalit dumagdag pa sa kanyang pagkabigla nang tuluyang kumilos si Suning na parang tunay na asawa, humihingi ng tulong sa paghahain ng kanin, nagsasabi kung natuyo na ang mga damit, at paulit-ulit na tinatawag si Wen ng asawa. Sa harap ng ganoong tagpo, nakaramdam si Li Robang ng bigat na parang batong nakadagan sa kanyang dibdib. Habang magiliw na pinapakain ni Suning si Wen at pinupuri ang sarili nitong luto. Tila unti-unti namang kinakain ng selos at pagkasuya ang damdamin ni Li Robang. Hindi niya matiis ang kanilang pagiging malapit at nagpasya siyang kumilos. Sa hapag, nagsalita siya at diretsyong tinanong kung gaano na sila katagal magkakilala. Walang pag-aatubiling sumagot si Suning na hindi pa matagal, ngunit sa unang tingin pa lamang ay nagkaibigan na sila. Lalong kumulo ang isip ni Li Robang. Batid niyang hindi basta-basta ang pinagmula ni Suning kaya imposibleng simpleng pag-ibig sa unang pagkikita lamang ang dahilan. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, humiling si Suning na manatili ang huwad na relasyon ni Wen at Li Robang upang maitago ang kanilang tunay na sitwasyon. Handa pa itong tanggapin na kahit may mga kilos silang magpanggap na magkasintahan, ayos lang sa kanya. Habang patuloy na naglalambing si Suning, ramdam ni Li Robang ang lalong pag-init ng kanyang ulo. Sinubukan niyang maaga ang atensyon ni Wen sa pamamagitan ng pagbabalat ng hipon at pag-aabot nito, ngunit muling pinasok ni Suning at anako ang gawaing yon. Iniwan si Wen upang libangin ng panauhin habang siya na may naglinis. Hindi nakatiis si Li Robang at hinayla si Wen patungo sa ibang silid. Doon, sa isang pagkadapa, pareho silang bumagsak at siya ang napahiga sa ibabaw ng lalaki. Sa pagkakataong yun, mariing ipinaalala ni Wen ang kanilang kasunduan at binitiwan ang mga salitang nagpapaalala ng pagkatalo ni Li Robang. Sa kabila ng kanyang pagkainis, napilitan itong sumunod. Humiling pa si Wen ng masahe matapos ang isang nakakapagod na araw. Kaya't nagpatuloy sila sa loob ng silid. Samantala, matapos maligo ay bumalik si Suning. Nabahala siya sa narinig na mga tunog mula sa silid at agad itong pinuntahan. Laking gulat niya nang makita si Li Robang na minamasahe si Wen. Sa halip na magalit, umakyat pa siya sa kama at tinawag na, "Kapatid," si Li Robang,
Sabay iniaya na gawin nilang dalawa ang pag-aalaga kay Wen. Sa paningin ni Li Robang, hindi na maipaliwanag ang sitwasyon. Ang isang babaeng kagalang-galang tulad ni Suning ay marunong pala ng ganitong pagpapasakop. At higit pa roon ay walang bahid ng selos. Sa halip, tinatanggap nito ang lahat at nakahandang ibahagi ang kanyang papel. Doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang impluwensya ni Wen, sapagkat nakaya nitong atali si Suning sa paraang hindi maisip ng iba. Makalipas ang ilang sandali, pinaalala ni Wen kay Suning ang kanyang gamot. Agad itong sumunod at lumabas upang bumili. Naiwan sina Wen at Li Robang. Doon, hinarap siya ni Li Robang at mariing hiniling ang paliwanag. Sa halip na diretsyong sumagot, nagbiro si Wen na maaari niyang ibigay ang katotohanan kapalit ng 100 milyong halaga. Lalo lamang nainis si Li Robang at ipinahayag ang kanyang sariling tanong. Alam niyang iniimbestigahan na si Wen ng pamilya Su, at ngayon ay lumalala ang sitwasyon dahil mismong si Wen ang nagdala kay Suning palabas ng kanilang tahanan. Muling nagtanong si Li Robang kung paano balak ni Wen na harapin ang sitwasyon, at kung titira ba ito kay Suning. Agad namang tumugon si Wen na hindi siya lalaki na basta na lamang nakikisama sa isang babae. Muling nag-isip si Li Robang at iminungkahi ang paghihiwalay, subalit tinawanan lamang ito ni Wen. Para sa kanya, walang saysay ang pagputol ng ugnayan, sapagkat ang tunay na suliranin ay ang pamilya Su. Galit na ipinaalala ni Li Robang na kasalukuyang kinikilala si Wen bilang kanyang kasintahan, at yun lamang ang dahilan kung bakit kaya nitong tumayo sa harap ng pamilya Su. Doon lamang napagtanto ni Li Robang na wala pang kaalaman ang pamilya tungkol sa tunay na relasyon ng dalawa, at dahil sa kanya ay napipilitan itong tumulong kay Wen. Pinuri siya ng lalaki dahil sa kanyang talas ng isip. Sa kabila nito, nagtanong pa si Li Robang kung bakit tuluyang nilisan ni Suning ang kanilang tahanan. Ipinaliwanag ni Wen na higit 20 taon nang nabubuhay si Suning sa kasinungalingan at sa sapilitang imahe ng pagiging perpekto, at ngayon ay nais na nitong maging sarili. Hindi na ito kalabisang tulungan. Habang nag-uusap, tumunog ang telepono ni Wen. Sa kabilang linya ay si Suning, na nagsabing nakita niyang kumikilos na ang kanilang pamilya upang siya'y hanapin. Mahinahon itong pinayapa ni Wen, sinabihang huwag mag-alala at hintayin siya. Pagkababa ng tawag, ipinaalam niya kay Li Robang na naroon na ang mga tauhan ng pamilya Su. Agad namang napaisip si Li Robang at napansin na tila planado ang lahat, ang kanyang pagdating, ang timing ng mga tao ng pamilya Su. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na tila baga isinama rin siya sa plano. Ngunit iginiit ni Wen na nagkataon lamang ang lahat at hindi niya ito sinadya. Lumabas silang dalawa at doon ay nasalubong ang mga gwardya. Itinuro agad si Wen bilang may kasalanan sa pagkawala ni Suning. Subalit mariing tumindig si Li Robang at idineklara na walang sinumang makakaagaw ng kanyang lalaki. Naguluhan ang mga gwardya, lalo na nang lumabas si Suning at mariing sinabi na hindi siya dinukot. Dumating din si Ginang Su at personal na humarap sa kanila. Nagbatian sina Ginang Su at Li Robang, kapwa nagpakita ng pormal na paggalang. Ngunit agad ding lumipat sa mas seryosong paksa ang usapan. Sa loob ng vilya ng pamilya Su, diretsyong tinanong ni Ginang Su kung hindi ba isang pambabastos na dalhin ni Wen si Suning nang walang pahintulot, at kung hindi ba ito maituturing na paglabag sa batas. Agad na dumpensa si Li Robang at sinabi na siya mismo ang may lakad, kaya ipinadala niya ang kanyang kasintahan sa halip. Nagulat si Ginang Su, ngunit iginiit pa rin na tila pinilit ni Wen ang kanyang anak. Mariing itinuwid ni Li Robang na imposibleng pilitin ang isang 27 taong gulang na babae kung ayaw nito. Doon niya inilahad na mismong si Suning ang humingi ng tulong sa kanya, sapagkat sobra na ang bigat ng pamumuhay sa ilalim ng ina. Isinalaysay niya na ang isang simpleng pagbili ng gamot ay malaking bagay na kay Suning, isang hakbang ng paglaya. Sa edad na 27, ngayon lamang ito nakatikim ng ganitong kasarinlan, at yun pa lamang ay nagpapakita ng malaking problema. Tahimik na nakinig si Ginang Su sa matalas na pangangatwiran ni Li Robang. Maging si Suning ay natigilan sa narinig, habang si Wen ay hindi na nagtaka sa galing ng babae sa Loika. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, nagsalita rin si Ginang Su at sa wakas ay nagpahayag ng pasasalamat kay Li Robang. Nagpatuloy ang tagpo matapos ang usapan sa mansyon ng pamilya Su.
Kalma lamang ang tugon ni Lee Robang nang sabihin niyang si Qiing ay kaibigan niya at wala nang kailangang pasalamatan. Sa loob-loob ni Wen, lihim siyang natuwa sa naging takbo ng sitwasyon, at alam niyang panahon na upang tapusin ang unang bahagi ng kanilang plano. Bigla niyang tinaasan ng boses si Mrs. Su, na tila galit at mariing ipinapakita ang kanyang punto. Hindi naman ito tunay na galit, kundi isang paraan upang pabilisin ang daloy ng pangyayari. Agad namang nakisabay si Lee Robang sa akto, marahang umayon at pinakalma ang sitwasyon. Sa labas, naging kumbinsido si Mrs. Su na seryoso ang lahat ng narinig niya. Sa huli, ipinahayag nitong nauunawaan na niya ang kalagayan ng anak at handang magbigay ng kaunting kalayaan. Nagpasalamat siya kay Lee Robang at pinayagan si Suning na manatili kasama ng mga kaibigan, bago siya umuwi. Nang makaalis ang sasakyan ng ginang, nakahinga ng maluwag sina Wen, Lee Robang, at Suning. Sa kanilang tatlo, malinaw na natapos na ang unang yugto ng plano. Gayunman, hindi doon natapos ang galaw ni Wen. Agad niyang ipinahayag na ang susunod na hakbang ay ang tuluyang pagpapalakas ng posisyon ni Suning sa kumpanya. Nais niyang may talaga ito bilang Deputy General Manager upang magkaroon ng kapangyarihan hindi lamang sa trabaho kundi maging sa loob ng sariling pamilya. Bagaman nag-atubili sa una, pumayag din si Suning. Kumuha agad ng telepono si Wen at nagsimulang gumawa ng tawag. Habang nakikinig si Lee Robang, naramdaman niya ang pagiging seryoso ng sitwasyon. Samantala, naging selosa naman si Suning nang makita ang lapit ni Wen at Robang, kaya't agad siyang lumapit at kumapit sa braso ng lalaki. Habang nakabukas ang speakerphone, malinaw ang bawat salita. Sa kabilang linya, isang tao ang natigilan nang marinig ang pagbanggit ni Wen tungkol sa mga bangungot at sa warehouse na puno ng ginto. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at nagtakda ng pulong sa loob ng isang oras sa isang pribadong silid ng Kente House. Dumating ang takdang oras at tumungo si Wen sa lugar. Sa silid, naghihintay na ang isang tao, si Yao Honglan, direktor at may hawak ng 3% ng shares sa Jimmer Group. Malinaw ang pagkabalisa nito at agad na tinanong kung ano ang kailangan. Tinangkapan nitong suhulan si Wen kapalit ng katahimikan, ngunit hindi natinag ang binata. Diretso at malamig ang pahayag ni Wen. Ibinunyag niya ang mga ebidensya tungkol sa nakaraan ni Yao Honglan, mga kasong pagpatay, panununog, at ang perang inilibing sa kabundukan. Lalong nang inig sa takot ang kalaban nang banggitin pa ang peking mga account at ang babaeng kasabwat niya sa panlilinlang. Dahil sa labis na pagkataranta, napilitan si Yao Honglan na mag-alok ng napakalaking halaga. Sa unay 100 milyon, hanggang sa umabot sa 300 milyon ang kanyang ipinangako, bagaman halatang wala na siyang kakayahan para maglabas ng mas mataas pa. Sa yugtong yun, malinaw na nakaposisyon na si Wen upang tuluyang hatiin at pahinain mula sa loob ang grupo ng pamilya Su. Biglang dumating si Suning na halatang galit. Nabigla si Yao Honglan nang makita siya, ngunit agad siyang pinakalma ni Wen at ipinaalala na wala nang saysay ang pagbabalik tanaw sa nakaraan. Tahasan niyang sinabi na hindi niya kailangan ng pera, kundi ang suporta ni Yao Honglan sa lahat ng magiging desisyon ni Miss Su sa Board of Directors. Bagaman naguluhan, napilitang umayon si Yao Honglan. Sa kanyang isip, mas mainam na makisama kaysa tuluyang masira. Sa huli, ipinahayag niyang mula ngayon. Ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Miss Su ay susuportahan niya. Tuwang-tuwa si Wen sa naging kasunduan at pinauwi na ang bisita. Hindi maiwasang magtaka ni Lee Robang. Para sa kanya, walang saysay ang isang tao lamang dahil higit sa 10 ang mga shareholder ng Jinfe Group. Ngunit nanatiling kampante si Wen at iginiit na hindi lahat kailangang hawakan, sapat na ang ilan para magtagumpay. Sa loob-loob niya, malinaw na may nakahanda ng mas malaking plano. Sa sumunod na araw, isa-isa niyang nakatagpo ang iba pang mga kasapi ng kumpanya. Nakaharap niya ang Vice-Presidente ng Jinfe Group na si Wen Wang, ang Chief Financial Officer na si Chen Le, ang Chief Legal Officer na si Buang, pati na rin ang chairman ng Donggo Independent Insurance na si Zun Homan. Sa pagtatapos ng buong araw, matagumpay na naisara ni Wen ang lahat ng pakikipag-usap. Habang naglalakad pa uwi, nagtaka pa rin si Lee Robang dahil kahit hawak na ni Wen ang 6 na shareholder, hindi pa rin yun sapat para kontrolin ang board. Ngunit nanatili si Wen na misteryoso at tiniyak na makikita ang resulta kinabukasan.
Sa tabi niya, mahigpit na kumapit si Suning at buong tiwala na naghayag ng suporta. Bago matapos ang gabi, hinarap ni Wen si Li Robang at sinabi na kailangan niyang makausap si Suning ng masinsinan. Iminungkahi niyang sa bahay na ni Robang sila tumuloy para doon ipagpatuloy ang kanilang usapan at mga plano.